Hi guys! Magandang araw po. Welcome back po sa ating programa sa Watermax Enterprises. Ito, sasagutin natin ang unang topic natin ngayong araw. May nag-comment sa atin si Dexter Deris Maglala. Kung napansin nyo guys, yung mga comments niyo, binabasa ko kasi yan. So every comments namin ninyo ay napakahalaga sa amin yan. So yan po ang gagawin nating topic ngayon. Ito yung tanong niya. Pwede niyo po ba kaming i-assist step by step kung kukuha kami sa inyo? Ayan. So yun ang tanong niya. Step by step procedure tayo guys. So before kayo kumuha dito ng machine guys, make sure na meron kayong feasibility study na ginawa sa inyong lugar. So ano ba yung feasibility study na sinasabi ko? Kailangan po magkaroon po kayo ng pag-aaral doon sa inyong location. For example, you wanted to put it sa Pangasinan or kung taga Pangasinan ka or ka Visayas ka or Mindanao ka, i-check yung maigi yung lugar nyo kung kamusta ang location na paglalagyan ninyo. Importante. Kasi sa negosyo, sa lahat ng itinatayo nating negosyo, napaka-importante guys na ma-check ninyo muna ang location. So ano ba yung tinatawag natin bukod sa location? So, check nyo kung sino yung mga posibleng magiging customer ninyo doon. Sino yung mga potential market ninyo in case na magninegosyo kayo. Ito ay applicable hindi lang sa water refilling station, sa lahat ng negosyo. Generally, applicable itong sinasabi ko. So, ibig sabihin, kailangan po pag-aralan nyo muna yung lugar. We have to make a site visit or mag-conduct kayo ng survey sa inyong lugar para maiwasan nyo po ang pagka-bankrupt sa inyong negosyo. Yan. Sa lahat ng negosyo papasukin nyo, mapa-palay business yan, mapa-water station business, laundry, ice machine, ice plant, restaurant, karinderya, kagaya ng trending ngayon, si Diwata Paris Overload, yan. Yung mga yan, dapat ma-check yung maigi guys. Maganda ba pagkakakitaan yung lugar ninyo, yung place na yon. Marami bang customer na pwedeng pumunta? Yun yung mga dapat yung i-consider. So, bukod sa considerations ng mga customers natin, kailangan i-check nyo rin syempre yung lugar. Saan nyo ilalagay? Malinis ba yung lugar? Maganda ba yung place sa paglalagyan? Kamusta naman yung inyong environment doon? Baka mamaya nagtayo ka ng isang food business, nasa poultry ka pala, alam mo yun, may umaamoy dyan, something. So, you have to consider that. Or kung may ganon, syempre, makakadismaya naman sa mga consumer natin, sa mga customers natin, na bibili sa atin kapag ganon. So, you have to consider that. Okay, so bukod sa feasibility study na ginawa ninyo, syempre, decided na kayo. Yan. Decided na kayo, bago kayo tumawag sa amin, I'm pretty sure decided na kayo sa negosyong papasukin nyo, which is yung water refilling station, at yon ang aming expertise. Ngayon, sa water refilling station business naman guys, consider nyo din syempre sino ba yung mga competitor ninyo sa inyong lugar. Ano ba yung dapat nyong itayo. Sa water station, mas maganda, ito bigyan ko kayo ng tip. Dapat mayroon kayong survey na gagawin. So ano yung survey na yon? Alamin ninyo sa lugar ninyo kung anong klase ng tubig ang usually na binibili ninyo sa merkado. Yan. So, yun ang dapat nyong alamin. Okay, ano ba yon? Sa Pilipinas, dito sa atin, we have 3 different package na kung saan yun yung kilalang kilala. Okay, pag-usapan natin ano yung packages na yun. Unang-una yung mineral water. So, yun yung minerals na commonly naging generic na tawag na lang po sa klase ng tubig. Pangalawa, yung tinatawag na purified drinking water. Tinatawag na purified, yun yung ginagamitan ng reverse osmosis system. Pangatlo na kilala dito sa atin sa market, yung alkaline water. So yung alkaline water naman po, yun po ay yung top 3 na tinatawag ay sila po yung mga kilala na available sa market. At yung pang-apat naman, syempre yung pang-apat, medyo konti naman ang kayang maka-avail niyan, yung tinatawag nating distilled water. So pag tinawag na distilled water, yun naman po ay ginamit ng distillation process. Kakaiba lang ng process, but actually medyo may mga common characteristic yung mga tubig na yan. So by the way, para hindi tayo lumayo, yun muna yung di-discuss natin. Ang naging negosyo ng water refilling station, bakit nalulugi? Yan ang mga dapat nating sagutin. Bakit nga ba may nalulugi dito sa negosyong tubig na yan? So dun muna tayo sa startup. Okay, so after natin na mapag-aralan yung lugar, okay na, tumawag na kayo sa Watermax. So, ito pala, bago nga pala yun. Linawin ko lang. Sa Pilipinas kasi, ang tawag natin dito, mineral water, generic name. So actually, ang mineral water, just to be clear, yan po ay parang marketing strategy na lang. Wala naman po talagang tinatawag na mineral water. Pero, meron pong mga tubig na may minerals. Ayan, para sa kaalaman nyo lang. Wala pong, wala kayong makitang sa table of elements natin na mineral water. Wala pong ganun. Kasi ang mineral, subjective yan. Ibig sabihin nun, ano ba tawa? Word na sinabi ko, subjective. Ayan. Subjective, ibig sabihin guys, hindi mo siya matawag na mineral water kasi naging parang pabili ng Colgate na close-up. Nag-promote pa. Hindi.
Parang ganon. Parang bumibili ka, generic. yun ang tamang term doon, generic. Kung saan, pag tinawag mo siyang mineral water, wala namang ganong klaseng tubig. Tapos sa Pilipinas, yan ang kilalang tubig sa atin, mineral water. Di ba? Sa ibang bansa, may tinatawag na spring, ganyan, natural drinking water. Pero sa Pilipinas, ang very well known is a mineral water. And some of a water refilling station operator, yan, hindi pala some, karamihan sa mga water refilling station operator ay lacking of knowledge sa inyong sariling produkto. Sounds funny, di ba? Kasi isipin mo, sarili mong produkto, hindi mo alam, di ba? Yun ang totoo nun. Okay, ganito yan. Ba't sinasabi yun? Kasi ganito. Merong mga water refilling station na ang tagal-tagal na nag-ooperate, hindi nila ma-address ano ba yung mineral water. Kasi pag bumili yung mga customer nila, pabili nga po ng mineral water, yun ang karamihang tanong ng mga customer. Ito namang seller, bibigyan ka talaga mineral water. Pero ang totoo nun, yung binigay niya, purified water. Bigyan ko kayo ng konting survey. Dito sa Pilipinas, guys, karamihan po na nakatayo dito sa business na water refilling station, most of the time are purified drinking water. So, nami-mislead ngayon yung mga nag-start up ng water refilling stations. Ayan. So, bago kayo pumunta rito, sabi nila, kasi sa amin, puro mineral water yung available doon. Puro mineral water yung binebenta doon. So, na ngayon, nami-mislook yan ng mga water refilling station entrepreneurs, yung mga gustong magnegosyo ng tama. Nami-mislook nila yung part na yon. Na commonly known kasi sa atin, naka-reverse osmosis system, tinatawag nilang mineral water pa rin. So yun ang isa sa reason, no, kung bakit marami ring nababankrupt din na water station. Pero bago tayo mapunta ulit sa bankrupt, focus tayo sa goal. Doon muna tayo sa how to start. So ngayon, napag-aralan mo na kung anong klaseng machines ang dapat mong bilhin dito sa ating kumpanya. For example, taga Manila ka. So, sa Maynila area, nire-recommenda ko po dyan, just buy the package 1, 2, and 3. Yan ang karamihang nire-recommenda ko. Kasi sa Maynila naman kasi, maganda naman ang tubig nila na nakukuha dyan. Pero sa mga probinsya, yan, nakakaiba dito, no? Kung kailan pa na nasa probinsya ka, doon pa merong water contaminations na kung saan hindi maganda yung tubig na nakukuha natin. So ngayon, ang water contaminations natin sa mga probinsya, hindi po papasok yung machines namin. Technically, sinasabi ko yung machines namin na 1, 2, and 3. Kasi to be specific, dapat magwa-water laboratories tayo bago natin gawin ang ating mga machines. Ngayon, most of the time dito sa atin, sa province area, hindi talaga pumapatok yung mga bumibili ng low-end package sa mga probinsya. Why? Ang tanong. Kasi nga po, yung tubig sa atin dito sa probinsya, worst talaga. Pangit. Bukod sa hard water, mahirap inumin, mataas ang total dissolved solid, mataas ang water contaminations, and most of the time, like in volcanic area like Pampanga, Albay, there's a lot of contamination there na nagaganap na kung saan meron tayong arsenic at cadmium contamination and sometimes lead or mercury pa. It happens. So, tanggapin natin yon. So ngayon, ganito. Ang nire-recommenda namin sa mga province area, like if you wanted to put it in Baguio or in Pangasinan, Tarlac, Pampanga, most of the time, we offer a purified drinking water, which is, pag-uusapan natin doon ang package 4 ng Watermax pataas. So, package 4 hanggang 10 na ngayon. Uy, good news guys! Meron ng package 10 ng Watermax Enterprises. Yan. So, yun ang mga i-offer namin kapag nandito kayo. So, ngayon, balik tayo sa tanong. Ang haba ng sagot ko sa unang tanong pa lang. So, balik tayo sa tanong na isa. Paano nga pa bumili sa amin? So, ayun na nga. So, kailangan kasi syempre, manood din kayo ng YouTube natin or Facebook para at least ma-inform kayo anong klaseng machines. Kung may magustuhan kayo doon at pasok sa inyong budget, usap tayo. Ganun yun. So, para at least mas mapabilis ang inyong inquiries. At the same time, makapag-isip-isip kayo kung tama ba na ito yung pibili nyong machines. But syempre, guys, kapag mag-decide kayo sa negosyong to, kailangan pag-isipan nyo din po yung inyong budget. Okay? Kasi importante na pasok dapat sa budget nyo rin yung start-up na business ninyo. Pero dito sa amin, sa Watermax, okay lang din naman kahit lacking of budget ka kasi nagpapautang po ang ating kumpanya ng walang interest. Wow! Imagine nyo yun, no? Makakautang ka ng 1 year and 2 years to pay ng walang interest rate. So kung magkano yung presyo ng makina, ganun din. Kasi nga, ang programa namin, ang aming kumpanya, ang gusto namin ay mabigyan kayo ng dissenting negosyo na alam namin na kikita kayo at kikita rin kami. So pangkabuhayan yan. So yun ang ino-offer namin sa inyo. Kunyari, if you want to secure your retirement, yung mga pinaghirapan nyo ng ilang taon, I know it's a hard-earned money na pinaghirapan nyo na pagkakitaan sa ibang bansa. Kailangan, the decision na gagawin nyo, kailangan tama. Yun yung mga dapat nyo i-considered.
Parang ang haba ng explanation ko, no? Ang daldal ko kasi vlogger nga ako. So once you go here in Watermax Enterprises, kailangan po yon. Kapag isipan nyo na anong machines yan, bibili ninyo. Siyempre, napag-isipan nyo rin yung pasok sa bulsa ninyo. At meron naman tayong mga assistants na pwedeng mag-chat kayo sa aming at well-assisted naman po kayo. At office hour po, mayas kayong maigi. Ngayon, ito naman po ang next na gagawin ninyo. Siyempre, kapag ka-decided na kayo, you have to come here or pwede kayong mag-online deposit. Pwede kayong puntahan ng aming sales representative sa inyong lugar once you already deposit a reservation for 20,000 pesos lang naman. Pupuntahan kayo saan man kayong lugar para at least doon kayo magpipirmahan ng kontrata. So pag nagpirma na kayo ng kontrata, magkakaroon kayo ng sales invoice, kontrata, resibo, and everything para ma-secure natin ang inyong investment. Once you do the contract, you have to wait for 35 working days at kapag katapos po ng 35 working days, may schedule of deliveries na po yon. Hindi po pagkatapos. Bago matapos ang 35 working days, we see to it na yung machine niyo is na-deliver na. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng time frame kung kailan siya ma-deliver once you already settled the down payment. So, ganun po siya. Ganun kadali. Kasi secured naman yan, may kontrata, may resibo and everything. So, huwag kayong magbabayad kung walang resibo. Ayan, yan ang gagawin niyo po ha. At huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga nandito sa social media. Ibig ko sabihin, huwag kayo maniniwala kasi may mga gumagamit din po ng aming account at baka kayo ay ma-scam. So, ang only legit lang po na pwede niyong pagkatiwalaan ay dito sa Watermax Enterprises. At see to it guys, mas maganda yan. Makapag-video call tayo bago ka magbabayad. Ayan na, encourage ko yung mga customers natin, ha? Yung mga gustong bumili. I encourage you guys na meron tayong video call. At least nagkaharap tayo, nagkausap tayo para secured natin na talagang legit yung inyong binibilhan na Watermax talaga yon. Kung iyon na may online. Pero kung nandito naman, syempre, matik na yon. Sa Pangasinan lang po kami, no? Okay, ano pa ba ang next niyan? So, syempre, once we already settled the installation, doon pa lang po tayo maglalakad ng mga dapat nating gawin. Anong dapat nating gawin? Gagawin na po natin is magpapa-water testing analysis tayo after ma-install lang makina mo. Kasi within 35 working days na yan, not more than 35 working days, naka-deliver na kami dyan. Magpa-flushing kayo, magte-training doon sa site ninyo, sa mismong area ninyo. Doon na po tayo mag-schedule guys ng water testing analysis. So magpapatest po kayo ng tubig sa inyong mga lugar. Sa shop ninyo, doon kayo magpapatest ng tubig. So ganun lang kasimple yun. Napakadali lang. Kasi everything naman lahat yan guys ay kami ang gagawa. So before kayo mag-start ng business na yan, i-make sure nyo rin guys na makapag-provide din kami ng building layout design kasi ibibigay namin sa inyo yan. Well assisted namin kayo. So dapat ganun. Okay? Tapos yung machine nyo kasi since customized yan, that's why meron kaming hinihingi mga reservations. Pero yun naman ay surety lang na hindi kayo atras. So make sure na decided na rin kayo talaga dahil ang reservation nyo ay non-refundable ang reservation. Why? Kasi po may expenses na po kasi namin gagawin dyan. Pupuntahan namin kayo sa lugar ninyo. So hindi naman ma-refund yung travel expenses namin doon. At the same time, magpapalaboratorio kami ng tubig. So, hindi rin libre yung laboratorio ng tubig. So, lahat yon ay babayar namin at makukuha namin doon sa inyong reservation. At, siyempre, maubos yun. So, hindi natin siya ma-refund if you case na nag-back out kayo. So, bago kayo mag-decide, dapat sigurado kayo. So, ganun. At least ako, prangkaha ko na ganun ang sistema natin. Pero ito ang good news ko naman sa inyo. Kahit ganun stricto, may good news naman. Ang good news naman sa atin, guys, hindi tayo nagpo-forfeit ng pera ninyo. Yung reservation nyo, hindi mapo-forfeit yan. Pero nyo lang yan. Okay, wala kaming ganun. Pag nag-reserve ka ng machine, it's only a reservation. It's not forfeited, but kailan nyo gustong i-install yung makina. Parang ganun. So, pwede siyang ma-stay lang dyan. Pero yan, hindi namin kukunin yan. Kapag tuloy na yung negosyo, sa inyo pa rin. Na yun din po nakalagay sa aming contracts. So, ganun naman ka-safe naman sa company. So, walang problema. Pagkatapos natin ma-install na natin lahat, process tayo ng permit kasi nakapag-test na po tayo ng tubig. So, upon testing ng tubig, kailangan may process tayo ng permit. So, hindi po tayo pwedeng magbenta ng tubig hanggat walang lumalabas na mayor's permit. Pwede naman soft opening sa mga, lalo nga sa mga barangay kasi pwede kayong kumuha ng barangay business permit. Pero ang tanong, ito ang tanong dyan, kailan ba pwedeng mag-start magbenta ng tubig once na-install na ang machine? Pwede kayong magbenta niyan kapag lumabas na po yung water analysis nyo na safe inumin. Yan. Pwede niyang start na pang-consumption nyo. Ganon. Kasi, syempre, we have to make sure na yung ibebenta nyong tubig or yung gagamitin nyong tubig ay safe inumin. Yun po ang ating protocol.
So, yun naman yung sinabi ko naman is to make sure that yung business na itatayo mo ay tama yung gagawin mo sa negosyong to. Kumbaga, hindi ka magkamali sa start. Kasi yun ang mahirap yung magkamali ka sa simula pa lang. Kapag nag-start ka ng water refilling station, make sure na yung galon mo ay hindi mawawala. Kumbaga, tama yung inventory mo. So, yan naman po ang advantage dito sa Watermax kasi tinuturo ko po yan sa mga bumibili dito ng machines, sa mga customers natin. At meron tayong mga system na pwede kong sabihin sa inyo how. Ayan. So, yun ang isa sa advantage natin. Pero syempre, yan ay nakukuha lamang ng mga bumili sa atin at hindi yan for public informations. Sa init ng panahon guys, ito nga rin yung tamang-tamang panahon para makapagbukas kayo ng inyong water refilling station business. Lahat ng malamig na yun na binebenta, ice crumble, halo-halo, tubig na malamig. Naku, yan ang mabenta ngayon. Alam mo guys, ito, share ko lang sa inyo, no? Bago tayo lumipat sa next topic natin. Tamang-tama po na mag-start kayo ng water refilling station this summer. Kasi ngayong summer po, ang kalakasan ng water refilling station business. At the same time, tamang-tama din po na i-partner ang water refilling station sa laundry machines yan. Yung laundry machine kasi is partner yan ng water refilling station. Ang tanong, bakit? Kasi kapag panahon ng summer, malakas ang water refilling station. Pero ang laundry, medyo quite a little bit mahina. Pag naman tag-ulan, medyo humihina ang water refilling station kasi lumalamig ang panahon. Pero lumalakas naman ang mga laundry business. So just try to imagine if you have two. So mga ka-entrepreneur natin, nababalansin nyo guys yung inyong negosyo pagka ganun. Kaya, perfect partner yan. Tsaka at the same time, parehas po yan na basic necessity. Pag sinabi nating basic necessity, yan yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Hindi ubrang hindi ka inom ng tubig. Hindi rin ubrang hindi ka magsusuot ng damit. Ibig sabihin, lahat po yan ay kinakailangan natin everyday life. So, sabi ko nga, every business na ino-operate mo, every business na ino-open mo, medyo mas less ang konting pagkalugi mo kapag yan ay basic necessity. Kaya, sa totoo lang, ang mga gantong klaseng negosyo, maliit ang chances ng pagkalugi. Nalulugi ka lang kapag nagkamali ka na ng management. Dito sa Watermax, in case po na hindi nyo pa alam yung about sa management ng negosyo nyo na water refilling station, feel free to call me kasi pwede po kayo makipag-appointment sa ating mga staff, sa aming mga sekretarya para personally ako po mismo ang magte-training sa inyo. Yan. Ako po mismo. Wag po kayong mahiya o mag-request na makipag-appoint sa akin kasi gagawin ko naman po namin yan. At the same time, shout out na lang din doon sa mga tinawagan namin dahil nagtatatawag din kami sa aming mga customers randomly para at least makamusta naman ang aming mga machines. Kung operated ba, kamusta, maganda ba ang inyong negosyo ngayon. So lahat naman po ng aming natawagan mula Bataan, Zambales, Laguna, Batangas at hanggang sa Mindanao at Visayas ay good naman ang naging feedback. So thank you very much. So just want you to inform na ang ganda-ganda ng ating produkto sa kanila at ang feedback natin. Wala naman sila ding masabi. Siguro hindi sila nanonood ngayon kasi very busy sa kanilang mga negosyo. I guess about management, so I cannot disclose everything here about management. Pero sa mga kliyente ng Watermax Enterprises, ginagawa ko po ang training ng management para at least maitamak natin yung mga maling gawain pagdating sa water refilling station business. At the same time, yung mga tamang tanong kasi regarding sa management ay kapag na-experience nyo na yung mga struggle sa negosyong to. Yun ang totoo nun. Hindi naman siya, tatanong mo na agad kasi wala ka pa idea. Hindi. Diba? Tatanong mo yan kasi may idea ka na. Ibig sabihin, na-experience mo na, sir, paano nangyari? Ganun gagawin ko? Yun nga lang, ang pagka ganun, ang nangyayari dyan is yung learning. In the hard way. Pero syempre, yun nga, sinasabi natin, wag po kayong mahiya. Don't hesitate to set an appointment sa akin. Kasi hanggat maaari, ang gusto ko, yung mga kliyente na bumibili dito, yung mga customer namin, ay nakakausap ko po. So ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo, guys, dapat po, kayo po mismo. Hindi ko naman kasi kaya kayong kausapin ng sabay-sabay. Yun ang totoo nun. Pero with the proper appointment and timing, I guess, hindi naman natin pabayaan kasi alam natin, negosyo natin to eh. Tsaka, we know that this investment to your business is a hard-earned money. Kaya naman, we really take time pagdating sa ganyan. Okay? Kumbaga, priority kayo. Okay. Sabi ni Hilargo, Sir Max, anong strategy sa marketing kapag marami ng kakompetensya sa probinsya? Very good questions. Thank you for that beautiful questions. Parang parang pageant no? Ayan. So, ano daw ang dapat gawin kapag daw
marami ng kakumpetensya sa mga probinsya ang gantong klaseng negosyo. Simple lang ang sagot ko dyan, guys. Kailangan po magkaroon po kayo ng mga advantage sa inyong services. Okay, so ano ba yung sinasabi natin? Kapag marami ang kompetensya sa mga probinsya, kahit sa lugar, marami ang business competitors. Kahit even my own business, even lahat ng negosyo ko, maraming competitors yan. May competitors yung Watermax, may competitors ang Dekalidad, may competitors din ang aking coffee shop. So lahat po yan may competitors. Now, ang tanong, ano ang paraan o strategy sa mga ganyang senaryo? So ang discard natin yan, dapat magkaroon tayo palagi ng advantage sa ating mga competitors. Yon ang isa. Number one key, anong advantage mo? Kung ikaw ay marami ng water refilling station competitor sa lugar mo, ano naman ang ginawa mong advantage sa lugar mo? So bukod sa product advantage, dapat din po yung services mapaganda. So that's number 2 na paraan. Dapat mapaganda niyo po ang inyong serbisyo sa inyong mga customers. Kailangan yung ma-develop po kasi doon sa services yung tinatawag nating customer loyalty. Dapat maging loyal sila na tangkilikin ang inyong produkto. And to do that, dapat maging tapat din po kayo sa inyong mga customers, lalo na sa mga consumers ninyo. Diba? So yun ang isa sa strategy. Kung papaano ang diskarte o strategy sa mga kakompetensya natin. So again, I really don't recommend saying bad things sa mga competitors natin. Yan. Ito yung dapat na ilagay nyo po sa rule book ninyo. Okay? Pangatlong diskarte. Sa lahat ng competitors ninyo, okay, anumang negosyo yan, wag na wag nyo pong gagawin yung maninira kayo ng produkto ng iba o ng kapwa nyo negosyante. Yan ang wag na wag nyo gagawin. So yan, sikreto ko yan sa inyo, pero share ko sa inyo. Okay, wag na wag nyo pong gagawin yan. Kunyari, ang gagawin nyo para makakuha ng customer, babagsak nyo yung presyo ng tubig ninyo o ng services ninyo, wag nyo gagawin yan. Bakit? Kasi binabagsak nyo po yung value ninyo. Kayo mismo. Always know your value sa negosyong to. Kumbaga, if you deserve yung 25 pesos, cheap ka. Kasi ako dito, hindi ako nagbabagsak ng presyo ng sarili kong negosyo sa tubig ko. Kasi I know my value. Gusto ko maibigay sa inyo yung good service. So isa sa rule ko, guys, na huwag maninira ng produkto ng iba. Ako marami ako nakikita na post sa social media. Ang ginagawa rin nila is ipino-post nila na, for example, machines ng kalaban niya, pipicturean niya at ipopost niya na sineservisan niya and whatsoever. Bad business intention, you know. Para sa akin, big no-no yun. Kaya napansin niyo sa aming mga Facebook page, we never post kahit ni-rescue namin ang trabaho ng iba. Kumbaga, yung trabaho na iniwan ng ibang supplier, ni-rescue namin, hindi namin pinopost yun kasi ayaw po namin ng ganun. Sa pasadiskarte namin ay hindi kami nagko-compare ng aming machines sa iba. We are focusing on our own machines, innovations namin. Kasi kung bakit ganon, mas napapaganda namin ng aming services. Kasi kapag inintindi pa namin yung mga competitors namin and whatsoever, magiging basura yung laman ng isip namin. We don't like that. Okay, so yun, ang isa pa. Regarding naman sa strategy, regarding sa negosyo ng pagbebenta ng water sa mga competitors nyo, wag nyo po silang sisiraan sa mga iba pang mga water refilling station businesses. Hindi pong magandang attitude yon. Kasi lahat naman po yan nagsusumikap na umangat eh. Okay, sige, maraming ganitong pangyayari. Ikaw yung kumita, ikaw yung umangat, nalugi yung kabila. Yung iba, proud na proud, sasabihin, dahil sa amin, na-bankrupt yung kanyang water refilling station, kaya kami na lang ang natitira. Kinaya ng konsensya mo yun. Diba? Ako hindi ako proud na sabihin yan at hindi rin ako proud na ganyan ang kasabihin natin. Bakit? Kasi imagine mo, nawala ng negosyo yung tao na yon dahil sa'yo. So dahil nawala siya ng negosyo, nawalan din ng trabaho yung mga trabahador nun. May pamilyang binubuhay din yon, di ba? So ibig sabihin, hindi ka patas lumaban. So sa negosyo natin, the more na patas yung laban natin, mas tatagal yan. Mas pang long term yung tinatawag natin. Baka mamaya after magsara yung isang kabila, ikaw naman tong nagsara, di ba? Parang shame on you, di ba? So ganun lang yon, panapanahon lang din yan. Tandaan niyo po palagi na kung minsan ikaw lang yung nasa taas, pero time will come, baka mamaya sa ilalim ka naman ng laylayan, pagtatawanan ka ng iba. So mas maganda pa rin stay put, stay focus ka lang kung paano mo masasatisfied yung mga customers mo. Nag-deliver ka ng tubig, make sure na mabilis. Kasi yung mga, ako po personally sa mga water refilling station
customers ko, sa mga client ko na dinideliveran ko ng tubig, humingi ako sa kanila mga feedback kung paano ko ma-improve pa yung aking services sa kanila. Sa pwede nyong gawin. Recap ko lang, no? So, unang advantage is dapat mabigay nyo yung quality service. Pangalawa, quality na tubig. Marketing strategy, past services, yung mga ganon. Pangapat, yun nga. Huwag kayong magsasabi ng negative about the other competitors. Yan. So sa lahat naman yun. Kasi that is a sign of a good value as you as an entrepreneur. Kasi time will come, baka mangailangan ka rin sa kanya doon sa competitor mo. Di ba? Paano kung ikaw naman, nasira yung machine mo? Saan ka bibili ng tubig na ibibigay mo sa consumer mo? Di, wala. Inaway mo siya. O, di mag-isa ka. Di ba? Dapat unite. That's why ako, yung sinasabi nilang Water Refilling Station Association sa mga lugar, very good yun. Kasi maraming mga lugar dito sa Pangasinan ngayon na may mga Water Refilling Station Association. By doing that, maganda po ang nagiging camaraderie ng mga samahan at napapataas po ang quality ng mga consumer. Kasi pagka ganun po, alam nyo ang nagbe-benefit dyan, pag mataas ang competition ng mga negosyo, ang nagbe-benefit dyan yung mga consumer. Kayo po, yung mga nanonood ngayon, yung mga hindi negosyante. Ang nagbe-benefit po dyan yung mga buyer. Kasi, syempre, mataas ang competition. Eh di pagandahan yan ng service, pagandahan ng quality yan, pabonggahan ng sistema yan, ng maintenance yan. O di sino makikinabang? Eh di yung mga consumers. The same time, kung iba, kaya nila yung value na mababa yung benta ng produkto nila kasi marami ang demand, marami ang supply, konti ang demand, tataas ngayon ang value. So, ang nangyayari, nagiging good service, nagiging beneficial yan sa mga consumers like you. Eh, napaka-arte pa naman ng mga Pilipino sa tubig. May tanong si Dexter Maris Maglalang. Uy, paborito ng sekretaryo ko tong si Sir Dexter, no? Malaki rin po ba ang kita sa water refilling station? Sa tanong niya, kailangan ko ng calculator. Siyempre, kailangan ko ng calculator dyan. Para kayo na magsasabi kung malaki ba ang kita sa water refilling station business. Okay, i-elaborate ko lang. Sa water refilling station business natin, guys, malaki ba ang kita? Siyempre, depende po yan sa inyong goal at mindset ninyo. Ano ba yung sinasabi ko na yun? Ang ibig sabihin, depende po yan sa quota ninyo, sa gusto nyong makamit. Kasi ang water refilling station business or ang water business na meron sa Pilipinas is unlimited po ang market. So pag sinabing unlimited, alam mo na kung magkano ang kitaan, di ba? Maganda ang kita. Kung sinasabing malaki pero maganda ang kita. Okay. Now, kung mag-open ka ng water refilling station, ang gawin nyo guys, ganito. Magtakda kayo ng kaya nyong ibenta. Kumbaga, kailangan may goal kayo. Sa lahat naman ng business, dapat may goal. During my time na nag-start ako ng water refilling station, ang goal ko, for example, first month ko, ang gusto ko ma-maintain yung 1,000 pesos everyday sales yun. Gusto ko yun ang ma-maintain. The second month ko, ang goal ko naman is gusto ko ma-maintain yung sales na 2,000 pesos. Maintain yun. Everyday yun. At ang third month ko, gusto ko 3,000 pesos. Everyday. Fourth day ko, 4,000 pesos. Ay, month yan. Per month yan. So, ibig sabihin yan, kung abot ka ng 6 months operation at gano'n ang mindset mo, kaya mo palang i-maintain yung 6,000 pesos everyday. Okay, ganito yan. Paano computein? Calculator. Labas si calculator. Ang presyo po ng tubig namin, 35 pesos. Marahil sa iba, mura. Marahil sa iba ay mahal. Ito, pero sa totoo lang, nung time namin, ang operation namin ay umaabot kami ng 60 pesos. That's our old times. Pero ngayon, 35 pesos ang tubig. Yan po yung masasabi ko na reasonable price. Pero, may mga nagbebenta po ng 20 at 25. In 35, siguro baguhin na lang natin. Gawin natin conservative computation. Gawin natin makatotohanan. 25 pesos po per container. Ngayon, kung ang target goal mo, multiply into 100 pieces, that's 2,500 per day. So yung 2,500 mo sa isang araw, I guess kung ikaw ay simpleng empleyado, hindi mo yan kikitain. 2,500 yan di ba? 100 pa lang ang pinag-uusapan natin. To give you an idea, ang tubigan ko po ay umabot kami ng 700 bottles every day. Okay, ganito po yan. Yung 25 pesos mo, i-multiply mo, 700 ang binanggit ko kanina, 700 per container ako. 17,500 pesos. Nako, BIR check. Sa isang water refilling station, 17,500 pesos ang pwedeng kitain kung 700 bottles ang kaya mong ibenta. And some of my customers, kayang-kaya nilang gawin yan. Alam nyo na yun, kung mapapanood to ng mga customers ko, kilala nyo na kung sino kayo. Nakakabenta kayo niyan, no? Huwag kayo magdi-deny. So sa isang araw yan, 700 multiply 25, 17.5. Kayo na magtuos kung malaki ba ang kinikita o maliit. Kayo na magsasabi nun.
Aba, kung normal kang empleyado, kikita ka ba ng 17,500 pesos in a day, di ba? How much ang profit at ilang percent po ang sales? Yan. Sige, gawin natin ganito. 17,500. Ito, paluging compute. Paluging compute pa to, ha. Tanggalin mo yung kalahati. Malaki pa rin. To give you an idea, magkano ang puhunan? Okay, laman nito. Hindi kasama yung lalagyan. Magkano ang puhunan sa laman nito? Ang puhunan po ay umaabot lamang po ng 2 piso. 2 pesos lang laman. Oh, di ba? Kung naka-deep well ka, ang puhunan mo dyan around 1 pesos and 50 centavos. Ngayon, makukompute mo na magkano ang kinita. So yung sinabi kong kalahati, sobra-sobra naman yung niles ko. Meron akong ginawang feasibility study na ginawa, ang computation yan. Nasa YouTube channel ko, nandun yun. So, search na lang Alfred Watermax Water Refilling Station Feasibility Study. Every time you search on YouTube, just put the Alfred Watermax para hindi po kayo maligaw sa mga informations na gusto nyong malaman. So, ganun lang, kadali, computein yan. Kung ako tatanungin nyo, malaki ba ang kita? I could say sa aming mga normal people, malaki na yon. Pero syempre, sa mga milyonaryo, sa mga bilyonaryo, maliit yun. Kasi, kano lang yan, di ba? 17,500 per day lang yun. Pero sa mga nagsisimula, it's a very good start. Next question, number 4. Sabi ni Helmet Industria main page. Sir Alfred, mas okay ba ang alkaline water na inumin every day? Uy! Another good questions. Well, ito, ang pag-inom ng alkaline, depende rin po sa kalusugan ninyo. Okay, ano ko sinasabi yan? Kung ikaw ay may kidney stones, meron kang problema sa inyong bato, sa inyong panala, sa kidney stone mo, I don't recommend na uminom ka ng alkaline kasi pwede kang magkaroon ng kidney failure, no? Isa yan sa may recommend ako sa inyo. O, kailangan mo pure water kasi may problem ka sa kidney. If you are suffering a kidney stone. So, dapat kung bibili ka ng alkaline, I will highly recommend to have consultations. So, humingi kayo ng consultation sa mga experts. So, sino yun? Yung mga doktor. Magpa-medical kayo, mag-general check-up kayo before you drink alkaline. Huwag po kayong magpapaniwala sa sabi na, inom kayo ng alkaline para gumaling ka. Hindi. Hindi lahat ng pagkakataon gamot yung alkaline. At hindi gamot ang alkaline, ha? For your information, hindi po gamot ang alkaline. Yan po ay nakakatulong. It may help your medicine na ma-absorb niya ng mas mabilis. It may help to balance your potential hydrogen, yung pH level mo sa katawan. Makakatulong. But it's not medicine. Hindi po siya gamot. Okay, so dahil sa hindi naman siya gamot, there's no approved therapeutic claim yan. Kaya nga hindi nag-issue ng FDA registration yung FDA natin because of the false claim di ba? Tama naman ang ginawa ni FDA kasi nag-claim kayo na gamot ang alkaline. So prove it na gamot talaga yan. Hindi lumabas, so that's why hindi po talaga siya gamot. So, there's no approved therapeutic claim. Ang pag-inom ng alkaline is just to balance your pH level sa katawan. Kung ikaw ay may acidity, pwede kang mag-take niyan, but if not, wala. Pero check nyo rin po kung may problema kayo sa bato. So, yun ang isa sa technique natin dyan. So, hindi basta-basta. Yes, ito. Alkaline is a healthy drinking water, no? Pero wag too much pH. Dapat nasa around pH 8 lang yan, para hindi masyadong mataas ang alkalinity. Kasi kung minsan, kapag mataas ang pH level ni alkaline, ang nangyayari po sa ating katawan, kailangan pa rin ng acid sa ating tiyan para matunaw yung ating mga kinakain. So, hindi ko po nire-recommend na palagi na inumin nyo yan. Kailangan balanse. Sabi nga nila, lahat ng sobra, masama. So, dapat, ang pag-inom nyo ng mga tubig, lalo ng alkaline or ng nag-claim na gamot yan, dapat balanse lang din. Sabi ni Marcelino Antonio, gaano po ka-safe ang tubig sa kabundukan na nilalabas ng bukal at pinagkukuha ng mainom at ng mga katutubong na nirahan sa bundok? Okay, normally, kung makapapasyal ka sa part ng Pampanga, kung makakita ka ng mga katutubo doon na nagsusugat-sugat ang kamay, na nahuhukot na ganyan, ang pagsusugat-sugat ng kamay nila ay dahil sa arsenic poisoning. Yun po ang dahilan nun. At yung pagkakuba nila, pag-shrink ng mga buto nila, pagliit ng kanilang katawan ay dahil sa tinatawag nating cadmium poisoning. Yan po ay contamination ng tubig na meron po sa mga mountain areas. So ang tanong, gaano ka safe? Safe naman. Kaya lang meron siyang yung iba, yung mga lugar na hindi safe. Pero yung mga nasa mountain area, sabi nga natin, pwede bang mainom yung mga tubig doon sa mga urban area, sa lugar na wala pa masyadong pollution? Yes, pwedeng inumin. And in fact, sa Europe, lahat ng tubig pwede mong inumin. Lahat ng kanilang water line doon pwede mong inumin. Kasi nga po, malinis pa ang kanilang lugar. Kumbaga, hindi pa sila polluted like here. Ngayon, ang tanong, sa Baguio po ba, safe inumin ng tubig? Bundok yun O, kita mo. Some places in Baguio, I could say, yes, pwede mong inumin yung tubig doon kasi mababa ang ppm, masarap ang lasa ng tubig. Pero, bakit sila nagkaroon ng gastro, di ba? Bakit sila nagkaroon ng amoebiasis, yung mga taga doon?
dahil sa water contamination. So, safe to say, nasabihin ko na hindi safe inumin ang tubig kahit sa mga mountain areas. Diba? Hindi siya safe inumin. Pero, with the proper filtration system, pwedeng maging safe. Kailangan mo lagyan ng water filtration yan. Hindi basta iinom ka lang ng tubig kung saan-saan. Pero ang isa rin sa idea na masabi ko, mayroon akong isang ginawang video kung paano may filter yung mga tubig sa mga kabundukan. And isang tip ko din sa inyo, bukod sa filter nyo yung tubig sa mga kabundukan, wag niyong kakalimutan magpakulo ng tubig kung iinumin nyo yan. So lahat ng tubig guys, kahit yan medyo cloudy ang itsura ng tubig, basta napakuluan nyo, namatay ang bacteria, boiling point, namatay ang bacteria, tapos mag-cool down, inumin nyo pag malamig na or warm, will do kung ano yung preference niyo. I could say that is safe to drink water, basta napakuluan. Lahat ng tubig guys, pag pinakuluan, namatay ang bacteria, dumaan sa ultraviolet sterilizer or anything na device, safe na inumin yan. Wag lang po yung talagang sobrang dumi. Sabi ko, i-filter nyo muna after filtering kayo ng pampakulo, takure, kalan, or what, ano may available doon sa inyo. Ano po ang need install para mawala ang kalawang at magkano? Hindi ko sasabihin kung magkano, pero sasabihin ko kung ano yung dapat i-install. Kapag makalawang ang tubig, usually we're using a manganese. So yung para matanggal yung kalawang. And for somehow, nakakatulong din naman yung ating ionic exchange, yung resin. You can install that. Or yung ating Pyrolock na manganese. So yun, nakalagay doon lahat. Ayun, no? May iba't ibang klase kasing manganese, no? May silica sand and everything, anthracite. Pero ang pinaka-effective para sa akin na matanggal ang kalawang, ibig sabihin yung talagang naninilaw yung tubig mo is a manganese. Ano pong magandang tubig kapag acidic? Sabi ni Gerald Milan. Ang magandang tubig kapag acidic ka, syempre kailangan mo mabalanse ang pH level ng katawan mo, di ba? So kailangan mo alkaline water or mineral water. Pero para sa akin, kung meron dyang neutral water, like mineral water, tawag nila nun, mineral water. Pero kung pamilyar kayo sa Evian, sa Summit, Summit, Biba drinking water, yan po yung mga mineral eh. So I could say, yun po yung maganda. Kasi hindi po siya too much alkaline. Sakto lang. Saks lang. Everyday, pwede mong inumin yan. Kasi ano yan neutral yung kanyang pH level. Kasi ang pH level niyan ay pH 7 lang. Ibig sabihin nasa neutral. Okay, nasagot ko na yung tanong niya. Uy! Mabilis pala kasi yung mga tanong, direct answer lang. Sabi ni Paul Garland, Boss, hindi ka ba magkaka-shortage sa main switch ng bahay pag may watermax? Of course not. Kasi yung mga motor pump natin, hindi naman po ganun kalakas magkonsumo ng kuryente. Yan. So, hindi ka magkaka-shortage. And some of our customers, like sa Gumaca, Quezon, alam niyo naman dyan ay medyo mahina ang voltahe ng kuryente, talaga namang gumagana siya na maayos. Kung meron kayong problem sa inyong electric, pwede naman kayo maglagay ng ABR. So, by the way, yun ang may share ko sa inyo. It's safe to install it to your house kasi meron nga kaming mga design dito sa aming kumpanya kung saan talagang nakadesign siya pang bahay. Sabi ni Jay Zelda, Sir Alfred, kapag nag-franchise po or nag-avail, nag-franchise na, nag-avail pa, may idea po ba kayo ng minimum na pwedeng kitaan? Na-ulit yung tanong. Pero gusto ko yung unang tanong niya. Okay. Yung tanong niya is, kapag nag-franchise daw ba? Yan. Or nag-avail. Okay. Linawin ko lang regarding si franchise and pag-avail sa Watermax. Okay. Watermax Enterprises is a manufacturing business. Manufacture po kami ng mga machines, equipment, and everything about water, laundry, and ice. Hindi po kami franchising company. Hindi po kami nagpapa-franchise. At kung gagamitin niyo naman po ang pangalan ng Watermax with powered by Watermax, libre lang po. Okay? Gusto ko kasi yung inyong pinaghihirapan, pinagpapaguran, sa inyo lang yan. Ibig sabihin po, ang franchise po namin libre. Hindi po kami nagpapa-franchise. Okay. Sa ngayon. Pero wala pang plano si Mrs. ko na magpa-franchise. Kasi nga, ang gusto namin makatulong po sa mga nagsisimulang magnegosyo. Kasi kapag ka nagsisimula ka palang magnegosyo, tapos kinakatan agad kita ng franchise fee, pambihira. Hindi na nakakatulong yun. Ako na yung tinutulungan mo nun. Yun po ang reason kung bakit di kami nagpapa-franchise sa ngayon. Pero kapag siguro dumating ang panahon, we'll see. We'll do. Ganoon po siya. Hindi pa kami franchise ngayon. Ngayon, ang next question niya kasi, dalawa yung tanong niya. Pag nag-avail, meron bang minimum na pwedeng kitaan? Yung income siguro niya, no? As I'm saying guys, kanina, so parang pasok din to sa tanong kanina, nung nauna,
ang kitaan sa water station is unlimited. Nasa iyo, depende yan sa sipag mo. Depende yan kung paano mo dadalhin yung negosyo mo. Hindi ko masabi na maliit ang kita at di ko rin masabing malaki ang kita kasi sa negosyong to at sa lahat naman ng negosyo, depende po yan sa sipag ninyo. So depende yan sa management ninyo kasi kung mamaya, minamanage nyo nga, ang dami namang losses, edi hindi ka rin kumikita. Minamanage nyo nga, ang dami nyo namang nakukupitan ka naman. So paano yun, di ba? So depende po yan sa how you run your own business. Ganun po siya. Pero again, ang tubig po, kahit saan mo dalhin yan, mabibili yan. Yun ang isa sa pinakamahirap sa lahat. Mag-isip ka ng produkto na kahit saan mo dalhin, mabibili. Baka wala kang masabi. Tubig lang. Di ba? Ang tubig po, kahit saan mo ibenta, saan mo i-market, mabibili yan. Kasi lahat tayo uminom ng tubig Alam mo na, may advantage pala. So ngayon, ang goal mo ngayon, paano mo ngayon iingatan yung mga loyal customers mo? So and so on. Ganun siya. Anong may papayo mo sa mga di nakapag-start ng water business na pwedeng maging vital tools as a businessman? Vital tools. Size 43, 34, 20. Vital statistic ang sinabi. Pasensya na, palabiro lang talaga ang Kuya Alfred ninyo. So, palabiro lang tayo. Pero sa mga di pa nakapag-business ng water station at interesado kayo, try nyo. Wala namang mawawala kung itatry nyo, di ba? Sa mga pwede maging businessman, hindi lang naman water station ang business na pwede nyong pasukin. Maraming negosyo na pwede nyong pasukin. Ang masasabi ko lang guys, kapag magbi-business kayo, balikan nyo yung first video ko. Ito yung live na to. Na-explain ko na ron yung mga dapat nyong gawin before entering to any business. Kailangan po pag-aralan yung maigi kung ano po yung negosyong papasukin nyo. Especially, ang tanong ko sa inyo, kung mag-start ka na ng negosyo, gusto mo ba talaga yung negosyong yan? Kasi kung hindi mo talaga gusto at nakikigaya ka lang, ay naku po, mababankrupt ka dyan. I'm telling you. Okay? Dapat pure-heartedly na yung negosyong yan ay talagang gusto mo. Ibig sabihin, kapag gusto mo, kahit medyo minsan lugi ka na, hindi ka bumibitaw. Dahil alam mo naman, time will come, kapag ka nakuha mo ulit yung quota mo, na-reach mo yung goal mo doon, sa part na yon kikita yan. Kasi ganito yan Kapag ka, for example, bigyan ko kayo ng idea. Kung meron kang 2 tauhan sa water refilling station, so sumusweldo yan ng, kabihit mo na lang na sumusweldo ng tag 10,000 ang tauhan mo sa tubigan. Diba? Plus ikaw, na manager. Siyempre, bilang may dapat sumusweldo ka rin. Di 30,000 na agad ang salary mo na pinapasweldo. Ngayon, 50 container lang ang nabebenta mo araw-araw. Naku po, susme. Paano na yon? Sige, compute natin for the information. 25 multiply by 50. That's 1,250 pesos lang daily, di ba? Multiply by 26 kasi may day off kayo. That's 32,500 pesos na kinikita ng tubigan mo. Gross sale yan. Ibig sabihin, kung 50 container lang ang nabebenta mo sa isang araw, may 2 kang tauhan, plus ikaw na sumusweldo ng 10,000. Kasi bilang may-ari, dapat sumusweldo ka rin Negatives na to. Negats na to. Di ba? So, what I'm saying here now is, dapat kung may 2 kang tauhan, kasama ka na nagtatrabaho bilang owner, dapat bumibenta ka at least 100 bottles every day. Para masabi ko na kumikita yung tubigan mo. Okay, paano kayo compute yun? Mabilis lang. 25 multiply by 100, kasi 100 container araw-araw sa 25 pesos na halaga, meron kang kitang 2.5. Multiply by 26, may day off ka din, so that will be 65,000 pesos. Less mo ngayon yung manpower mo, less 30,000. Bakit 30,000? Nagpasweldo ka sa sarili mo ng 10,000. May sweldo ka na. Kahit may-ari ka, may sweldo ka na. Pero usually, as entrepreneur, dapat wala ka sweldo Pero pinasweldo pa rin. Plus, delivery and refiller. Kasi yung may-ari, siya na yung nag-iilista. Okay. Kasi madali lang naman yung trabaho. 100 lang naman. Halos yung 100 ko, bigyan ko kayo ng idea, 100 container, kaya kong ibenta yan sa loob ng 2 oras. Isang delivery boy lang yon. Kayang-kayang gawin yun. O 2 oras, ibig sabihin, kung 8 hours ang trabaho mo, less 2 hours, 6 hours, wala ka nang ginagawa nun. Diba? Hayahay ka na nun. Okay, next natin. So, kikita ka ng 35,000 pesos. Diba? Ngayon, sa 35,000 pesos mo na income, hindi pa ito malinis. Ano pa pwede mong iliwala dito? Less mo yung 3,000 pesos. Ano to? Kuryente. Kasi, kinumpit ko na yan. Sobra-sobra na kumpit ko to. So, 32,000. Less mo yung panggas mo. Pag walk-in lang, 100 pieces ka na Pero, less mo panggas, 100 pesos every day. Less mo sa 3,000 ulit, 29,000 pesos. Di ba? Magrenta ka pa ba? O some water refilling station, nasa bahay na lang di ba? So, pwede kang kumita ng 30,000 o 29,000 pesos every month. Maliit yan, kung ako tatanungin nyo. Kasi hindi ako satisfied sa 100 container lang. So, sabi ko nga, depende yan sa sipag mo. Ang tanong, kapag ba tumaas ang deliveries mo? For example, nag 200 bottles a day ka, tataas ba sweldo mo? Hindi naman. Di ba? Hindi naman tumaas ang sahod ng tauhan mo. Hindi tumaas ang sahod mo.
iisa rin ang bayad mo, 30K pa rin. So, ibig sabihin, kung magagawa mo na plus 100 every day, isipin, 4 hours ka lang nagtrabaho nun. Ibig sabihin yan, kung 200 multiply by 25, 5,000 pesos ang posibleng benta mo sa isang araw. I-multiply mo yung 26 days, that's 130,000 pesos every month. Ngayon, i-divide mo yan sa 2, kasi 100 lang yung tinumpit ko kanina, 65,000 pesos. I could say, safe to say, malinis na malinis, 65K or more nasa account mo yan. Di ba? Net income. Ganun kadali computin ang water refilling station kasi isa lang ang produkto. And sa totoo nga lang, kung i-compare mo ang water refilling station sa iba pang mga negosyo, ito ang pinaka-basic na negosyo na masasabi ko. Bakit ka mo? Imagine mo, from natural resources, tubig lang yan. Pag higop ng makina mo at pinarases ng machine mo, pag binenta mo, pre, tubig na, income generating na, di ba? Pagkakaperahan na. Sample, magkano po na sa water station? 500K. Pero may sarili kang mining. Ano pinagkaiba sa ibang business? May gasolinahan ka. Magkano ang puhunan sa gasolina? Magkano puhunan sa pwesto? Milyon. Di ba? Ilang water station na magagawa ng milyon na yon? Oh, tapos, at the same time, yung gasolina, magkano kita mo doon? Pag generic, 5 piso. Pag franchise, 2 pesos and 50 centavos per liter. Ang laki pa ng puhunan. So, ang laki rin ng chances na malugi ka kapag ka hindi nabenta. At the same time, hindi mo rin siya pwedeng i-deliver. Hindi mo siya pwedeng i-market. Pwede bang, oy, pre, deliver ko sa'yo 1 liter ng gasolina. Lugi ka, di ba? Hindi kaya ng tubig, deliver mo sa tindahan. Oh, ang gasolina. Hindi pwede deliver yan. Pero ito yan. Basic necessity rin ngayon ang gasolina. Na sa ngayon, masasabi ko, nanganganib na pwedeng mawala. Bakit? Pag nauso na yung electric bike, electric cars, wala nang magagasolina. So, mayroon chance na mawala yon. So, sa ngayon, matagal pa naman yon. Ang sinasabi ko lang, kino-compare ko lang sa ibang ni business, itong negosyong tubig. Okay? Ngayon, compare naman natin sa hardware. Oh, kung ikaw may hardware ka, ilang pakong kilo ang ini-inventory mo? Di ba? Ilang plywood, ilang alambre, naku po, sobrang sakit sa ulo. Diba? Ilan yon? Kapag nawalan ka, pwede ka malugi. Na pag nabenta mo yung isang plywood, nabenta mo yung 10 plywood, bibili ka ulit sa supplier mo, may puhunan ka ulit. So, para sa akin, medyo, simento, nabasa. Naku po, di ba? Paano na negosyo? Kita ka ng 20 pesos o 10 pesos sa isang bag. Tapos, pag nabasa yung simento mo, ay susme. Naku po, mamumuti kilay mo, hindi maubos. So, yun, yung mga business hazard na sinasabi ko. Pero sa water station, nakita ko, mas less ang business hazard niyan kung i-compare nyo sa ibang negosyo. Kasi ang negosyo mo, tubig lang. Di ba? Sige, compare natin. Ilagay natin sa grocery. Grocery. Magkano lang puro ng grocery? 7-Eleven, franchise cup. Magkano? 5 million, 7 million. Huwag na ng branded. Tayo ka na sarili mong grocery. Magkano ang puhunan? Yung malaki-laking grocery, mga 2 million o 1 million. Tindahan na lang. Di ba? Tindahan, sari-sari store, 50,000 puhunan. Okay. May start ka, 50,000, sari-sari store. Magkano kita mo sa isang sugo? O magkano kita mo sa isang plastic na mikmik? Ako po. Tapos yung bantay mo, kakainan ka pa ng isang boy bawang. Ay, shoo! Lugi ni Gusyo. Yun ang sinasabi ko. Kasi laki ng puhunan. At yung puhunan mo, binibili mo ulit ng pangpuhunan ulit. Di ba? Ang tubig, pag may kuryente, may tubig, may benta, may kwarta. Gets na. Di ba? Same with the ice machine. Pag mainit, kailangan mo yelo. Di ba? Pag mainit, anong gagawin? Saksak mo yung ice machine mo. Lagyan ng tubig, may yelo ka. Another business. Yun ang sinasabi ko, na hindi mo kailangan bumili ng another raw material to run this business. Sige, pasok natin. Pagkain business, okay, sige. Punta tayo sa poultry. Alaga ka baboy. Alagaan mo ng 4 na buwan. Di ba? Tapos yung mga baboy mo na ASF pa, ay susme. Di ba? Ang laki ng risk. Livestocks. Alaga ka ng livestock, sige. Alaga ka ng manok, poultry. Pakainin mo ng pigs, pakainin mo, alagaan mo yan. Hindi pwedeng pabayan kasi livestock. Pwede rin mabansot, pwedeng makainom ng tubig na marumi yung manok, hindi lumaki, nagsiliit, lugi. Diba? Ang daming risk, even yung mga pananim. Ano mga risk? For example, nagtanim ka ng mais, nagtanim ka ng gulay, nagtanim ka ng vegetables o palay, bumagyo. Oy, sus. Paano nilagay mong mga mga fertilizer, pataba, mga manpower mo? Ano nga anihin mo? Wala. So, ini sinasabi ko, na ang laki ng risk ng mga negosyo. Pero itong tubig, i-process mo lang, Bumili ka ng machine, pack. Pagka-install sa'yo, pack. Di ba? Napakadali. It's a very small risk of your capital. Kung sakaling hindi kumita ang negosyong tubig, kasalanan mo na yun. It's your fault as your management, di ba? Hindi kasalanan ng kumpanya yun. As long as the machine is running, wala akong issue, di ba?
Ganun lang kadali i-analyze. Ganun lang kadali i-analyze yun. Masasabi ko nga, itong negosyong tubig, ito yung pinakamadaling negosyo. Di ba? Bakit ko nasasabi ngayon yan? O bakit? May coffee shop ako eh. Pag naubusan ng kape, bili. Pag naubusan ng tinapay, ng harina, ng raw materials, bili. Di ba? Tubig. Switch mo. Andar. Okay, pera na. Ganun kadali. Di ba? Ano pang negosyo pwedeng ipasok? Clothing line. Eto, gumagawa kami ng decaldad printing. Alam na, sakit sa ulo nga din maggawa ng damit eh. Sa totoo lang eh. Ba't ka mo? Raw materials, tela, bibilin mo. Manpower mo, graphic artist mo, layout artist mo, tagatahi mo, di ba? Model mo, ambassadors mo, promoters mo. Laking chance o lugi. Pero ang negosyong tubig, anong gagawin mo? Bili ka machine, kuha ka ng permit, magbenta ka. Pag naubos tubig, on mo lang yung switch. Pera na. Ganoon kadali. Kaya, kapag ka ikaw nalugi sa negosyong tubig, ang masasabi ko na lang sa'yo, hindi ka marunong sa management. Okay, yun na yun. So yung tanong ko kanina, Sir Alfred, bakit maraming nababankrupt sa water refilling station? Ito ang sagot ko sa inyo, hindi ka marunong mag-manage ng negosyo, kaya ka na bankrupt. Simpleng tubig nga hindi mo nagawang patakbuhin di ba? Ini-switch lang na ganun hindi mo nagawang i-manage ng tama How much more yung ibang negosyo. Okay? Kasi ang pag-negosyo, napakaraming mga aspect ang pwede mong isaalang-alang. Okay, ako bilang negosyante, ang inasaalang-alang natin dyan, paano kakikita, paano mo alagaan yung mga tauhan mo, paano mo sila papasweldohin, paano mo sila papakisamahan, paano mo sila papakainin, lahat yon considered mo. I-bookkeeping mo yan, magbabayad ka sa BIR, bayad ka ng tax, lahat yan, kailangan mo i-consider. Hindi yun basta-basta. Hindi yung basta pag open mo, paano yun, operate na tayo, hindi, benta na, hindi. Meron ka pang mga objectives, ano pa, papasweldo yung mga tauhan mo, magbabayad ka pa ng pag-ibig, ng SS para sa kanila, lahat yun. I-consider mo bilang negosyante. So, ang dami. Paano po, idagdag ko pa yung dami mong pyesa na ini-inventory, di ba? Kaya nga kahit gaano ko kamahal magmotor, hindi ko pinapasok ang pagbebenta ng pyesa ng motorsiklo. Bakit? Napakaraming pyesa niyan. Di ba? Paano ko i-inventoryhin yung pyesa? Manakawan ka lang ng isang batalya o isang rim, lugi ka. Di ba? Ang tornilyo, ang dali ibulsa sa amin, pag nawalan kami ng isang tubig, yung tauhan ko, Alfred, dinakawan ako ng 10 galon. Basta hindi nawawala yung lalagyan, hindi ka lugi. Kasi magkano lang yung nanakaw sa'yo? 10 pisong tubig. Naku po, hindi mo ikakahirap yun. At hindi mo rin kakalugi yun. So ayan, at least, na-share ko na sa inyo yung iba pang mga dapat kong i-share. And I hope guys, marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan regarding sa business natin.